Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 13. And ang topic po natin for today is bakit natin dapat tignan ang pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos or nihilo. So, ang ating scripture po for today is Hebrews chapter 11 verse 3. Babasahin ko po. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, ano po ba yung ex nihilo? So, ex nihilo po is a Latin phrase meaning out of nothing. So, it refers po to the Christian belief that God created the entire universe without using any pre-existing materials. So this means po that God didn't just shape what was already there. He spoke and brought all things into existence. This truth set God apart as the all-powerful sovereign creator. And of course, He alone has the power to create something from nothing. So, ibig sabihin po, ang ating Panginoon daw po ay hindi lang po niya shinip kung ano daw po yung meron na or nag-i-exist na mga bagay. Kundi, of course, yung Panginoon po natin yung gumawa po ng lahat ng bagay. So, sa kanya po, nagmula, ay according nga po sa Hebrews chapter 11 verse 3 na lahat po nang galing sa ating Panginoon, lahat po ay kinreate niya. And of course, yung dapat po maunawaan po natin na ang ating Panginoon po lahat yung gumawa ng lahat ng bagay at command. Ibig sabihin, siya po yung nag-utos o siya yung lumikha po talaga lahat ng bagay. So, first teaching natin for today is God is the source of all existence. Of course, ating Panginoon po ang gumawa sa ating lahat po talaga ng bagay na meron sa mundo o sa universe natin is ating Panginoon may gawa. So, second teaching is God displays His glory through creation. So, ibig sabihin po yun, ating Panginoon, kung makita po natin lahat yan, lahat po ng mga bagay na to, lahat ng magagandang bagay sa mundo, ang ating Panginoon po ang gumawa. So, of course, yung glory po yun ay dahil sa glory po yun ay sa Panginoon. So, third teaching is God gives hope to hopeless situations. So, ibig sabihin po yun ay ang ating Panginoon po kahit ano pang mangyari sa ating mga buhay, of course, lagi po tayong itataas ng ating Panginoon. And of course, tayo po ay dapat maniwala lang sa Kanya at wala na pong iba kasi of course, siya nga po yung may gawa ng lahat ng bagay. Ibig sabihin po, hawak niya po yung lahat. Hawak niya po lahat ng bagay. Kaya dapat po hindi po tayo mangamba as Christians na kung minsan ay nasusubok po ang ating faith. So that is why kailangan po umangkla po tayo lalo sa ating Panginoon.